Gaano raw ba katotoo yung option ni Duterte na house arrest diyan sa The Hague? Naku, natanong nga sa akin yan parang ang pagkakaintindi ko, in-offer. May nag-offer daw sa ICC na house arrest, tapos ano bang tingin nyo, pwede bang mag-rent kayo ng bahay? Parang hindi Kasama ba sa totoo. options yun? Kasama ba sa options Hindi talaga yun? Hindi, generally, case-to-case basis yung nabanggit ko kanina na parang bail or interim release. Case-to-case basis, tapos yun nga, wala namang nagagrantan ng patungkol sa kapag ang kaso mo ay crimes against humanity. So, bakit may offer? And then, ang tanong, sinong nag-offer? I don't think that it was any of the justices or judges rather who offered that. So they have to be careful who they listen to. And ako, kung galing yan sa Duterte camp, I would really ask them and really caution them to read the rules and to understand more closely. Kasi baka mamaya may kausap sila, iba yung interpretation, o kaya may kausap sila, hindi naman otorisado. Yun nga Medyo Ang tanong daw, komplikado ito oo, by what authority yung option na yun? Dapat linawin. O maski sa Pilipinas, may ganun ba? Wala naman, di ba? Kaya, I don't think it feels legal. So, mag-ingat siguro yung Duterte camp dito sa mga pag-release ng information kasi parang sila yung maiipit. Marami na akong nakitang ganyan na may misinterpretation sila. For example, ito iklaro ko na. Medyo naano ko dito si Sal Panelo, sabi niya. Hindi siya pinakitaan ng physical copy ng warrant of arrest. Okay? Paulit-ulit yan, paulit-ulit. Pinakita niya lang ay soft copy. Kay Secretary Panelo, that is allowed under Philippine rules. Hindi po kailangan original, pirmado, certified true copy, yung warrant of arrest. As long as sinabi sa'yo, you had information that the warrant of arrest exists and that you're being arrested for this particular crime, and eventually you had the opportunity to see the warrant. Kaya halata yung kumbaga out of touch na sa practice. Ingat tayo kasi kung ako naman, akusado, ayoko din ng gano'n na, wala kang warrant of arrest sa akin. Ito na nga po, nasa cellphone. Hindi yan yung warrant na hinahanap. Masasabit ka. Kaya yung ganung misinformation may epekto posible sa mga posibleng mahuli at saka sa may kilalang posibleng mahuli. Common yan Tsaka nung dati pa nagko-cover ako ng mga ganyan, talagang iba yung version nung akusado dun sa version ng otoridad tsaka sa version ng biktima, di ba? And usually akusado exaggerate. They tend to exaggerate, di ba? Pati nga yung sandwich, di ba? I don't know. Pero di ba pinapalabas na binigyan na isang sandwich para doon sa ganung kahabang biyahe. Right. Pero nung nakita yung official photos, pati video, sarap ng kain ng Pangulo. Kanin yata yan, di ba? Tapos tsaka nasa Tupperware ba yun, di ba? Tapos may nakita nga ako, may prutas. Bakit? Ito sasabihin, pero iba yung nasa picture. In fact, as to the warrant of arrest, may picture naman ako. Ang nakalagay parang bongo or I have to check. May hawak na papel and alam ko yung itsura ng ICC processes, yung may box na kulay blue. Mukhang galing sa ICC. So may picture, there is proof that he had a physical copy. Kaya ingat-ingat din dun sa resibo kasi akala mo nilalabas mo na tama, it will support your position, pero it might not. Pero dapat kino-correct agad dyan Kasi nga, masyadong highly charged itong situation and yung mga ganyang misinformation or disinformation, talagang makakapag-trigger na kung ano, di ba? Oo nga, sabi nga nung nakita kong post, kamusta naman ang ating 16 million, 32 million na mga legal experts? Nag-away na sa Twitter at sa Facebook. Mahirap yung may kanya-kanyang interpretasyon kasi ultimo, merong magsasabi kung sino ang tama o mali. At yun yung korte mismo. Kaya lang naintindihan ko rin at nakita ko na yan na may sasabihin yung korte, ito ang pagpapasya
Mali ang korte, illegal ang korte. It's never ending. Paki-explain yung context nitong ICC, no? Kung bakit ibang-iba ito dun sa, siguro, impression ng maraming Pilipino dun sa korte dito sa Pilipinas. Diba? Yung gano'n sila ka-stricto when it comes to the rules at gano'n sila ka-accommodating in terms of respecting human rights ng mga akusado. Yung ICC, by the name itself, international, ay kabilang dito ang 125 member countries, meaning 125 different legal jurisdictions, 125 different processes. Generally sa mundo, may parang traditions of law. It could be either common law or civil law. Yung common, it is parang common sense. Yung kung ano yung nakagawian or customary, yun yung susundin na tradisyon. The other tradition would be civil law, meaning dapat nakasulat. Between nakasulat at hindi nakasulat, may kaibahan na yon. Kasi, ito na nakagawian namin Yun yung civil law. Yun yung common law. Yung civil naman, hindi, sabi ng batas, o article, 1, 2, 3, ganyan. Isipin mo yung mix na ganon, na parang, oh no. Tapos yung iba't iba pang proseso mismo na of course with the added parang political and cultural nuances. Ang ICC parang kumuha siya ng mga punto at kinuha niya yung proseso, ginawa yung proseso na acceptable sa lahat. At bahagi lang yung Pilipinas dun sa mga ilang kinonsider, kaya hindi yan eksaktong-eksakto. Pero may universal principles, which is why it feels familiar. Parang ganun. Familiar Pero at the same time not. Yung difference mostly ay doon sa mas makuti yung proseso. For example, at kunin na natin itong particular stage natin ngayon. So, hawak na si Duterte. Kung nasa Pilipinas yan, nasa police station, booking, yung piyanuhan, tapos dadalhin sa ospital o certificate of medical certificate, etc. Ganyan. Ang susunod ay arraignment. Tatanungin, ano bang totoo mong pangalan? Tama ba itong middle name mo? Rodrigo Duterte E. Villarosa ba? Ano ba? Roa po. Di papalitan sa information. Sige, basahan na ng sakdal. I-split pa yan. Una, sa initial appearance, sa korte, yun yung verification of the identity, determination of the, parang essentially validity of the warrant, determination if the processes of the arresting state was followed, and thirdly, if there have been any human rights violated. Kasama na dyan yung naintindihan mo ba kung anong nangyari? Naintindihan mo ba kung anong kaso mo? And lastly, ito important ding i-point out, kailangan i-volunteer ng court na meron kang karapatan na mag-avail ng interim release. Pag-isipan mo yan at balikan mo kami kung mag-a-avail ka na or mag-a-apply ka na. So, yun yung first part, initial appearance, yung substantial, dun na sa confirmation. Dun sa interim release, saan siya? Pwede siya umuwi? Depende nga sa sa allegation. Sabi niya, it is impossible for me to sleep in this detention facility. It is I will die if I cannot see my kulambo and my bed. Yung ganon. Yung ganon, he has to prove that these are very exceptional circumstances kasi otherwise the rule really is he has to stay at The Hague. Kaya nga siya pina-aresto to begin with. Okay. Kumbaga, maraming komplikasyon kung uuwi ka pa. Kung hindi ka, kung pauuwiin ka lang din naman, ba't ka pa nga inisyuhan ng warrant of arrest?